Professor, bakit mabigat na paglabag ang hindi tapat na pagdedeklara ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na dito sa kaso ni Senator Marcoleta? Ang mabilis na sagot diyan ay may karampatang parusa ito ng permanent disqualification from office bukod pa sa posibilidad ng pagkakakulong mula 1 taon hanggang 6 na taon. Kaya napakaseryoso nito. Siyempre, bukod sa final namin sa COMELEC, nagsampa rin kami ng reklamo sa Ombudsman. Ito naman ay hinggil sa perjury o pagsisinungaling sapagkat inaasahan natin lahat ng mga government employees and government officials na maging makatotohanan sa kondukta ng trabaho nila at kasama na rito yung proper filling out of forms tulad ng SOSE. Napaka-basic nito na dapat na makatotohanan sana yung ginagawa. Okay, Professor, klaruhin lamang po natin. Dalawang kaso po itong final ninyo. Kagaya na nabanggit nyo, una, election violation na nasa COMELEC. At yung isa ay Correct. perjury sa ombudsman. May mga nagtatanong po, hindi po ba ito tipo ng forum shopping? Magandang punto yan. Yun din yung tanong ko dati sa mga abogado sapagkat bilang kontradaya, dapat nakafocus lang kami sa COMELEC. Pero ang naging paliwanag naman sa amin, wala namang problema, hindi ito forum shopping sapagkat ang posibilidad ng forum shopping ay mangyayari lang kung parehong basis yung magiging filing sa 2 o 3 fora o korte o anumang ahensya ng gobyerno. Ulitin ko lang for the benefit of the listeners and viewers, George, ang final namin, perjury sa ombudsman at violation of the Omnibus Election Code sa COMELEC. Bagamat yung mga facts ay almost the same, iba naman yung grounds sa perjury at saka sa violation of the Omnibus Election Code. So hindi ito matatawag na forum shopping. Ayon po kay Senator Marcoleta, ayaw daw po kasi magpakilala ng kanyang mga donor kaya hindi niya idineklara yung mga kontribusyon ng mga ito. Ano po yung sagot nyo dito at nakalagay doon sa inyong complaint? Siyempre, labag ito sa batas sapagkat in not so many words, yung grounds ng reklamo namin ay yung provision sa Omnibus Election Code na dapat makatotohanan ang sinusulat mo at saka nakasulat din sa Part 5 ng SOSE na pumipirma yung mga kandidato, 44,000 yung tumakbo nung nakaraang halalan, true and correct yung detalye ng final mo. So yung terminong true and correct, dapat panghawakan po yan. So ang mangyayari dito, George, halimbawa, kung hahayaan natin yung ginawa ni Marcoleta, ibig sabihin sa 2028 elections, pwede pala na maglagay ng zero campaign contributions yung lahat ng mga kandidato, tapos sasabihin lang nila na ayaw magpakilala ng mga donor ko. So safe na sila sa pagiging not so transparent. Kaya nga may SOSE para maging transparent tayo kung sino yung mga donor ng lahat ng mga kandidato. As election watchdog po at para sa benepisyo na rin ng ating mga manonood, ano po ba yung malinaw na hinihingi ng batas sa SOSE? At paano ito nilabag nung pagdedeklara ng zero contributions allegedly nitong si Senator Marcoleta? Ang nakasulat po sa batas, dapat makatotohanan ang mga detalye na ilalagay. So, mismong si Marcoleta ang nagsabi sa isang media interview noong early November na ang mga donor niya ayaw magpakilala. In other words, may mga nag-donate sa kanya. Tapos yung termino na ginamit niya, napilitan siyang maglagay ng zero. So ibig sabihin, inconsistent yung nakasulat sa SOSE dun sa kanyang mga pampublikong pahayag. At saka take note, George, ginawa niya ang pahayag na ito hindi noong Hunyo na nag-submit ng SOSE si Marcoleta at saka yung iba pang mga kandidato kasi yung deadline June 11. Nagpahayag lang siya nito na ang lumabas sa eksklusibong report ng Bilyonaryo News Channel yung katotohanan hinggil sa SOSE niya. So napaka-reactive ng kanyang naging sagot. At siya mismo ang umamen sa inconsistency. Kaya yung pleading particular sa COMELEC ay para sabihin sa COMELEC na aksyonan yung ganitong klaseng sitwasyon sapagkat mangyayari ang halalan sa 2028 presidential elections pa man din ito, napakahalaga po nito,
Tapos baka maulit yung ginawa ni Marcoleta at gayahin ng iba pang mga kandidato. But Professor, gaano po kabigat na ebidensya ang mismong pag-amin ni Senator Marcoleta publicly, ano? Kasi ito po yung inilakip ninyong ebidensya, no? Na sinadya niyang itago yung kanyang mga donor because ayaw nga daw po magpakilala. Mabigat ito sapagkat ito ay tahasang pag-amin on national television even na siya ay talagang merong inconsistency sa kanyang detalye. At violation ito, kahit hindi ka abogado, nakasulat doon sa part 5 ng SOSE form sa page 2 na true and correct yung entries na nilagay mo. So doon pa lang may problema na talaga at talagang kailangan niyang magpaliwanag. Siguro yung hamon kay Marcoleta, baka pwedeng sagutin na niya. Friday kami nag-file, Sabado na ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt na nag-e-enjoy siya sa weekend. Sana by Monday may pahayag na siya sa estasyong ito at saka sa iba pang mga media organization kung ano yung masasabi niya hinggil sa reklamo, hindi lang sa COMELEC, kundi pati na rin sa Ombudsman. Antabayanan natin yon. But Professor, ano po yung gusto ninyong mensaheng makarating sa mga kandidato, sa mga politiko, tungkol sa obligasyon nilang maging tapat sa kanilang sose? At siguro, kung papayagan yung ganitong pagdedeklara, ano po yung implications nito sa ating halalan? Yung unang punto natin dito, yung huling sinabi mo, ano ang implikasyon? Simple lang, baliwala ang SOSE para saan pag mag-fill out yung mga kandidato, kung pwede naman palang zero yung campaign contributions na ilagay mo kasi ayaw magpakilala ng mga nag-donate sa'yo. Ano mo, bilang kandidato, kung kakandidato ka talaga at seryoso, ito po yung mensahe natin. Tungkulin po ninyo na i-disclose kung sino-sino yung donor ninyo. Kung ayaw nilang magpakilala, huwag niyong tanggapin yung pera kasi kaduda-duda bakit ayaw nilang magpakilala. Is it by reason of privacy or is it by reason na may conflict of interest? Sila ba ay government contractor? Sila ba ay may dealing sa government? Kaya ayaw nilang ma-implicate sa campaign donations dahil bawal ito sa Omnibus Election Code. In fact, yung salitang contractor nasa Omnibus Election Code na isa sa mga ipinagbabawal na magdo-donate. So si Marcoleta dapat malinaw kung sino-sino yung nag-donate sa kanya. At ito yung challenge sa kanya. Once and for all, i-disclose niya. 112 plus million yung kanyang expenses, magkano roon yung donations, magkano naman yung out of pocket. Kasi hindi pa natin masyadong napag-usapan yung SALN na flash ngayon sa screen ninyo, nasa 51 million plus lang yung kanyang SALN eh. Kaya hindi natin alam, wala tayong detalye kung magkano yung kanyang ginastos kung meron mang out of pocket mula rito. Kasi nga apparently may problema sa transparency. Nanawagan siya sa rally sa ANC na dapat transparent and accountable yung gobyerno, dapat patunayan niya na siya ay accountable and transparent even late at this hour, mag-disclose na po siya. Kagaya nga po ng nabanggit ninyo, bukas yung Billionaire News Channel sa panig naman ni Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po, Professor Danilo Araw ng Grupong Kontradaya. Kontradayang gabi sa ating lahat.